Sa liblib na baryo ng San Jeronimo, iisa lamang ang pinagkakaabalahan ng mga lalaki tuwing sasapit ang Sabado ng gabi, ang sabungan sa likod ng lumang kagubatan. Hindi iyon ordinaryong tupada, walang karatula, walang ilaw maliban sa ilang gasera at apoy ng sigarilyo, at higit sa lahat, walang gustong magsalita tungkol doon kapag sumisikat na ang araw. Ngunit sa kabila ng mga bulong-bulungan, patuloy pa ring dinarayo ang lugar. Sabi ng matatanda, may sumpa raw ang sabungan. May mga lalaking nawawala matapos manalo ng sunod-sunod. May mga tandang na tila hindi tinatablan ng sugat. At kung minsan, kapag hating gabi na, may maririnig na kakaibang tilaok mula sa kailaliman ng kagubatan. Tilaok na hindi umano galing sa ordinaryong manok. Ngunit para kay Diego Ramirez, walang halaga ang mga kwentong iyon. 27 taong gulang si Diego. Matangkad, moreno, at kilala sa baryo bilang mahusay mag-alaga ng manok panabong. Minana niya ang talento sa kaniyang ama na minsang naging alamat sa sabungan bago misteryosong mawala 10 taon na ang nakalipas. Mula noon, naiwan kay Diego ang isang lumang bahay, ilang lupain at isang malaking palaisipan. Walang bangkay na nakita. Walang nakaaalam kung paano nawala ang kaniyang ama. At ang huling lugar na pinuntahan nito ay ang parehong sabungan sa likod ng kagubatan. Huwag mong susundan ang yapak ng ama mo. Paulit-ulit iyong bilin ng kaniyang ina habang nabubuhay pa ito. Ngunit nang mamatay ang kaniyang ina dahil sa sakit 2 taon na ang nakararaan, unti-unting nawala ang takot ni Diego. At ngayon, hawak niya ang pinakamalakas niyang tandang, isang itim na bulik na tinawag niyang bagwis. Matalas ang mata ng tandang, makintab ang balahibo, at sa tuwing may ibang manok na lumalapit dito, agad iyong umaatras na tila nakararamdam ng panganib. Ano kaya ang lahi nito? Minsang tanong ng kaibigan niyang si Roman habang pinagmamasdan ang manok. Hindi ko rin alam, sagot ni Diego. Bigla na lang lumitaw sa likod bahay namin noong 1 buwan. Huwag mong isasabong iyan doon. Tungkol na naman ba sa sumpa? Hindi sumagot si Roman. Sa halip, napatingin ito sa tandang na tila may kung anong bumabagabag sa isip. Hindi normal ang mata niyan. Napangiti lamang si Diego. Sanay na siyang makarinig ng mga ganoong salita. Sa baryo kasi nila, mabilis gumawa ng kwento ang mga tao lalo na kapag gabi. Ngunit sa kaibuturan ng isip niya, aminado siyang may kakaiba talaga kay Bagwis. Isang gabi, habang pinapakain niya ang tandang sa kulungan, may napansin siyang bakas ng dugo sa paligid nito. Hindi niya alam kung saan galing. Wala namang sugat ang manok. Ngunit sa sulok ng kulungan, may nakita siyang patay na ahas na halos mapira-piraso ang katawan. At doon unang nakaramdam ng kakaibang kaba si Diego. Kinabukasan, habang nasa tindahan siya ni Aling Celia, muling nabanggit ang tungkol sa lihim na sabungan. May laban mamayang gabi, bulong ng isang matandang lalaki. Mukhang may bagong salta raw. Basta huwag lang maulit ang nangyari noong nakaraan. Tahimik na nakinig si Diego habang umiinom ng kape. Ano bang nangyari? Tanong niya. Biglang natahimik ang mga matatanda. Nagkatinginan ang mga ito bago dahan-dahang umiwas ng tingin. Pagkaraan ng ilang segundo, sumagot si Mang Isko, ang pinakamatandang sabunghero sa baryo. May namatay. Sa tari? Umiling ito. Sa takot. Natawa si Diego. Ngunit hindi tumawa si Mang Isko. Sinasabi ko sa'yo, iho, may kakaiba sa lugar na iyon. Hindi lahat ng sumasabong doon ay tao ang kalaban. Nanlamig ang paligid matapos sabihin iyon ng matanda. Ngunit bago pa makapagtanong si Diego, tumayo na si Mang Isko at mabagal na naglakad palabas ng tindahan.
Naiwan si Diego na puno ng kuryosidad. At habang papalubog ang araw ng gabing iyon, lalong lumalakas ang desisyon niyang pumunta sa sabungan. Hindi lamang para magsabong, kundi para malaman ang katotohanan sa pagkawala ng kaniyang ama. Bandang 10:00 ng gabi nang ihanda niya si Bagwis. Tahimik ang buong baryo habang binabaybay niya ang makitid na daan papunta sa kagubatan. Tanging huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit habang papalapit siya sa lugar, may kakaiba siyang napansin. Unti-unting nawawala ang mga tunog ng gabi. Walang ibon, walang kuliglig, walang kahit ano. Parang huminto ang buong kagubatan. At pagkatapos, mula sa malayo, narinig niya ang isang malalim at paos na tilaok. Hindi iyon normal na tilaok ng tandang. Parang may halong ungol ng tao. Napahinto si Diego. Kasabay noon ang biglang pagwawala ni Bagwis sa hawla. Malalakas ang pagpalo nito ng pakpak na tila gustong makawala. "Hoy, kumalma ka," sabi ni Diego. Ngunit lalo lamang nagwala ang tandang. At maya-maya pa, may narinig siyang yabag mula sa kadiliman ng kagubatan. Mabagal, mabigat, papunta sa kanya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Diego habang pilit sinisilip ang madilim na daan. At sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang isang matangkad na lalaking nakaitim. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit malinaw niyang nakita ang hawak nitong tandang. Isang napakalaking puting tandang na may mapupulang mata. Nakatitig iyon diretso kay Diego, at pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti ang estranghero. "Matagal kitang hinintay," malamig nitong sabi. Malamig ang hanging dumaan sa kagubatan matapos magsalita ang estranghero. Nakatayo lamang si Diego sa gitna ng makitid na daan habang mahigpit na hawak ang hawla ni Bagwis. Hindi niya maipaliwanag ang biglang bigat ng pakiramdam niya. Para bang may kung anong mali sa lalaking nasa harapan niya. Matangkad ito at balot ng itim na kapote. Natatakpan ng anino ang mukha dahil sa mahinang liwanag ng buwan, ngunit kitang-kita ni Diego ang maputlang balat nito at ang malamig na ngiti sa labi. Mas lalong nakakakilabot ang puting tandang na hawak nito. Napakalaki ng manok, halos doble sa ordinaryong panabong. Masyadong mapula ang palong at tila kumikislap ang mga mata nito sa dilim. At higit sa lahat, walang kahit anong ingay itong ginagawa. Tahimik lamang itong nakatitig, parang tao. "Kilala ba kita?" tanong ni Diego. Hindi agad sumagot ang estranghero. Sa halip ay dahan-dahan itong lumapit hanggang ilang hakbang na lamang ang pagitan nila. "Ako si Severino," sabi nito. "Matagal na akong sumasabong dito." "Hindi kita nakikita sa baryo." "Hindi ako taga rito." Napatingin si Diego sa puting tandang. "Kakaiba ang manok mo." Bahagyang ngumiti si Severino. "Mas kakaiba ang dala mo." Kasabay noon ay biglang tumahimik si Bagwis sa loob ng hawla. Kanina'y halos magwala ito, ngunit ngayon ay tila nanigas habang nakatitig sa puting tandang. Parang kinikilala nito ang kaharap. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Diego. Hindi sumagot si Severino. Tumalikod lamang ito at nagsimulang maglakad papasok sa kagubatan. "Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa ama mo," sabi nito nang hindi lumilingon, "sumunod ka." Biglang nanlamig ang katawan ni Diego. Paano nito nalaman ang tungkol sa kaniyang ama? "Sandali!" sigaw niya. Ngunit hindi na sumagot ang lalaki. Patuloy lamang ito sa paglalakad hanggang tuluyan itong nilamon ng kadiliman. Ilang segundo munang nag-atubili si Diego. Naaalala niya ang mga babala ng matatanda. Ang mga kwentong tungkol sa mga nawawala. Ang sumpa ng sabungan.
Ngunit mas malakas ang kagustuhan niyang malaman ang katotohanan. Kaya huminga siya ng malalim at sumunod. Habang lumalalim sila sa kagubatan, lalong nagiging malamig ang paligid. Ang mga puno ay tila mas matataas at mas siksik kaysa karaniwan. At kung minsan, pakiramdam ni Diego ay may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ilang minuto pa ang lumipas bago niya narinig ang mahinang ingay ng mga tao. Sigawan, palakpakan, kalansing ng pera. Nang makalabas siya sa makapal na bahagi ng kagubatan, bumungad sa kanya ang isang malawak na bakanting lupa na napapalibutan ng matataas na kawayan. At sa gitna nito ay ang lihim na sabungan. Mahigit 50 lalaki ang naroon. May mga nakaupo, may mga lasing, at may mga abalang tumataya. Ilang gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa buong lugar, kaya mistulang gumagalaw ang mga anino sa paligid. Ngunit agad napansin ni Diego ang kakaibang bagay. Halos lahat ng tao roon ay tila balisa. Walang masaya. Walang totoong nagtatawanan. Parang may hinihintay silang masama. Pagdating ni Severino sa gitna ng sabungan, biglang tumahimik ang ilang tao. Dumating na siya. May bagong laban na naman. Ayaw ko nang manood. Narinig ni Diego ang mga bulungan. At isa-isang napatingin ng lahat kay Severino. May takot sa kanilang mga mata. Isang matabang lalaki na may hawak na pera ang mabilis na lumapit. Mang Severino, kinakabahang sabi nito. Sino ang katapat ngayon? Dahan-dahang napalingon si Severino kay Diego. Siya. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Napaatras si Diego. Sandali lang, hindi ako pumunta rito para... Kapag pumasok ka rito, putol ng matabang lalaki, hindi ka na pwedeng umatras. Ano? Batas dito yon. Napatingin si Diego sa paligid. Lahat ng tao ay nakatitig na sa kanya at doon niya napansing may kakaiba sa kanilang mga mukha. Ang iba ay maputla, ang iba ay tila ilang gabing hindi natulog, at ang ilan naman ay may mga peklat na tila galing sa matinding sugat. Isang laban lang, malamig na sabi ni Severino. Kapag nanalo ka, sasabihin ko ang tungkol sa ama mo. Napakuyom ng kamao si Diego. Alam niyang may mali, ngunit hindi siya pwedeng umatras ngayon. Dahan-dahan niyang inilabas si Bagwis mula sa hawla. Agad na kumalat ang bulungan sa paligid. Itim na tandang, pareho, hindi maaari. Napakunot ang noo ni Diego. Anong pareho? Walang sumagot. Samantala, nang mailapag sa lupa si Bagwis, agad itong tumayo ng tuwid habang matalim na nakatitig sa puting tandang ni Severino. Tahimik ang dalawang manok. Walang tilaok. Walang galaw. Ngunit dama ng lahat ang tensyon. Lumapit ang Kristo at itinali ang tari sa mga paa ng dalawang tandang. Habang ginagawa iyon, napansin ni Diego ang nanginginig nitong mga kamay. Bulong ng Kristo kay Diego. Kapag nagsimula ang laban, huwag kang titingin sa mata ng puting tandang. Ano? Ngunit mabilis nang lumayo ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang sigawan ng tayaan. Ngunit kakaiba ang tunog ng mga tao. Hindi iyon ordinaryong sigla ng sabungan. Parang desperasyon. Parang may takot na nakahalo sa bawat sigaw. At pagkatapos, pumasok sa gitna ng ring ang dalawang tandang. Tahimik ang buong paligid. Maging ang hangin ay tila huminto. Unti-unting naglakad paikot ang puting tandang habang hindi inaalis ang tingin kay Bagwis. Pagkatapos ay bigla itong tumigil. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Severino. Simulan na natin.
Madaling araw na nang makauwi si Diego sa kanilang bahay, ngunit hindi pa rin humuhupa ang kaba sa dibdib niya. Kahit nakasarado na ang mga bintana at pintuan, tila dinadala pa rin ng malamig na hangin ang amoy ng dugo mula sa sabungan. Tahimik ang buong paligid, ngunit sa isip niya, paulit-ulit pa ring bumabalik ang nangyari. Ang puting tandang, ang estrangherong nakaitim, at ang kakaibang laban na tila hindi ordinaryong sabong. Nasa sulok ng kulungan si Bagwis nang silipin niya ito. Nakaupo lamang ang tandang habang nakatitig sa dilim na para bang may pinagmamasdan. Napansin ni Diego ang mga sariwang dugo sa balahibo nito, ngunit wala man lang sugat. "Anong klasing manok ka ba talaga?" bulong niya. Biglang lumingon si Bagwis sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Diego ng takot sa sarili niyang alaga. Hindi normal ang mga mata nito. Masyadong matalim, masyadong parang tao. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa baryo ang balita tungkol sa laban kagabi. Nanalo raw agad si Diego. Pinatay daw ng itim niyang tandang ang kalaban sa isang tukaan lang. Pero bakit daw parang walang sugat ang nanalong manok? Hindi raw ordinaryong tandang iyon. Habang naglalakad si Diego sa palengke, ramdam niyang iba ang tingin ng mga tao sa kanya. May paghanga ngunit may halong takot. Maging si Roman ay tila balisa nang puntahan siya nito. "Kailangan nating mag-usap." "Ano na naman?" "May nalaman ako tungkol doon sa lalaking nakaitim." Tahimik silang naupo sa ilalim ng mangga sa likod ng bahay. "Kilala mo ba si Don Severino?" tanong ni Roman. "Yung dating pinakamayamang sabonghero rito?" Tumango si Roman. "Patay na raw siya." Napakunot noo si Diego. "Matagal na." "Hindi." Tumingin si Roman diretso sa kanya. "Noong 1 taon lang." Nanlamig si Diego. "Anong ibig mong sabihin?" "Yung lalaking nakausap mo kagabi, si Don Severino iyon." Hindi agad nakapagsalita si Diego. Naalala niya ang malamig na ngiti ng lalaki, ang maputlang balat nito, at ang kakaibang paraan ng pagsasalita nito. Imposible. Yun din ang sabi ng lolo ko. Pero ayon sa mga matatanda, hindi raw talaga namatay si Don Severino. "Tumigil ka nga. Diego, makinig ka. May lihim ang sabungan na yon. Hindi pera ang tunay na pustahan doon." "Kung hindi ano?" Tahimik sandali si Roman bago sumagot. "Buhay." Biglang umihip ang malamig na hangin. Napatitig si Diego sa kaibigan ngunit bakas sa mukha nito ang matinding seryoso. "Ano bang ibig mong sabihin?" "Kapag paulit-ulit kang nananalo sa sabungan, may kapalit iyon. Mga kwento na naman ng matatanda. Hindi kwento ang pagkawala ng ama mo." Tumahimik si Diego. Mabilis na bumigat ang paligid. "May alam ka ba tungkol sa ama ko?" Umiling si Roman. "Pero may nakausap akong matanda sa kabilang baryo. Sabi niya, may mga tandang daw na hindi ordinaryo." "Anong klasing tandang?" "Mga tandang na pinapakain ng dugo." Hindi na malayang napahigpit ang hawak ni Diego sa tasa ng kape. Kapag daw nakatikim ng sapat na dugo ang isang tandang, nagbabago ito. Natawa si Diego ngunit pilit lamang. "Pinaniniwalaan mo talaga iyan?" "Hindi ko alam, pero alam kong may mali sa alaga mo." Biglang tumahol ng malakas ang aso sa likod bahay. Sabay silang napalingon. Tahimik muli pagkaraan ng ilang segundo. At maya-maya, may narinig silang mahinang tilaok mula sa kulungan ni Bagwis. Ngunit hindi iyon normal na tilaok. Parang mahina at paos na boses ng tao. Dahan-dahang tumayo si Diego. "Hindi nakakatawa iyan." "Hindi ako ang gumawa noon," sagot ni Roman.
Mabagal silang lumapit sa kulungan. At pagdating nila roon, parehong natigilan ang dalawa. May isa na namang patay na hayop sa loob. Ngayon ay isang malaking aso. Wasak ang leeg nito. Nagkalat ang dugo sa paligid. At sa gitna ng kulungan, tahimik lamang na nakatayo si Bagwis habang tumutulo ang dugo mula sa tuka nito. Napaatras si Roman. Diyos ko, hindi makapaniwala si Diego. Imposibleng magawa iyon ng isang tandang. Ngunit malinaw ang nakita niya. Biglang umangat ang ulo ni Bagwis. At muli, nagtama ang tingin nila. Sa sandaling iyon, tila may kung anong kakaibang pumasok sa isip ni Diego. Isang malamig na bulong. Dalhin mo ako muli sa sabungan. Napapikit siya sa matinding sakit ng ulo. Pagmulat niya, hawak na siya ni Roman. Ayos ka lang? Mabilis siyang napahinga. Oo. Ngunit hindi niya sinabi ang narinig niya. Dahil kahit siya mismo hindi makapaniwala. Kinagabihan, habang sinusubukan niyang matulog, paulit-ulit niyang naiisip ang mga sinabi ni Roman. Hindi pera ang pustahan. Buhay. Napabangon siya nang makarinig ng kaluskos mula sa labas. Agad niyang kinuha ang lampara at lumabas ng bahay. Tahimik ang paligid, ngunit bukas ang kulungan ni Bagwis. Nanlamig siya. Sigurado siyang isinaran niya iyon. Bagwis? Walang sagot. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng bakuran. At doon niya nakita ang bakas ng dugo sa lupa. Papasok sa direksyon ng kagubatan. Kasabay noon ang muling pagtilaok mula sa malayo. Mahina, malalim, at tila may halong tawa ng tao. Hindi na malayang sumusunod na si Diego sa bakas ng dugo habang unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid. At habang papalalim siya sa kagubatan, may napansin siyang mga nakasabit sa puno. Mga lumang tari, kalawangin, may bahid ng tuyong dugo. At sa dulo ng landas, nakita niya ang isang maliit na kubo na may mahinang ilaw sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit bago pa niya mahawakan ang pinto, may kamay na biglang humawak sa balikat niya. Mabilis siyang napalingon, at halos mapaatras siya sa takot. Dahil sa harapan niya ngayon, ay ang kaniyang ama. Maputla, duguan, at nanlilisik ang mga mata. Ama? Halos hindi lumabas ang tinig ni Diego. Nakatayo sa harapan niya ang lalaking 10 taon na niyang pinaniniwala ang patay. Si Rogelio Ramirez. Ngunit hindi na ito katulad ng dating ama na naaalala niya. Ang dating matipunong katawan nito ay namayat. Maputla ang balat at puno ng malalalim na peklat ang leeg at mga braso. Gusot ang buhok at tila ilang taong hindi nakakita ng liwanag ang mukha. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Diego ay ang mga mata nito. Namumula, pagod, at puno ng matinding takot. Umalis ka rito, paus nitong sabi. Napatitig lamang si Diego. Akala namin patay ka na. Biglang napalingon ng ama niya sa madilim na kagubatan na tila may iniiwasan. Wala nang oras, madiin nitong bulong. Nakikita ka na nila. Sino? Hindi agad sumagot si Rogelio. Sa halip ay mabilis nitong hinila si Diego papasok sa maliit na kubo. Pagkasara ng pinto ay agad nitong isinandal ang mabigat na kahoy sa harapan nito na tila takot na may sumunod. Mabaho sa loob ng kubo. Amoy lumang dugo at usok. May mga nakasabit na lumang tari sa dingding at iba't ibang simbolong hindi maintindihan ni Diego. Sa sulok naman ay may mga kulungan ng tandang na walang laman.
At sa gitna ng lamesa, may larawan ni Don Severino. Nanlamig ang pakiramdam ni Diego. Ano ba talagang nangyayari rito? Tanong niya. Tahimik na naupo si Rogelio habang nanginginig ang kamay. Hindi mo sana dapat nalaman. Bakit ka nawala? Buhay ka pala. Dahil hindi ako pinapayagang umalis. Napakunot noo si Diego. Anong ibig mong sabihin? Mabigat na napabuntong hininga ang ama niya bago tumingin diretso sa kanya. Ang sabungan na iyon ay hindi ordinaryong lugar. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Diego. May mga taong nagpapatakbo niyon na matagal nang hindi tao. Hindi nakaimik si Diego. Sa labas ng kubo, marahang umihip ang malamig na hangin habang may mga yabag na tila umiikot sa paligid. Si Don Severino, mahinang sabi ni Rogelio. Siya ang unang nagbukas ng sumpa. Anong sumpa? Maraming taon na ang nakalipas. Naghahanap siya ng paraan para hindi matalo sa sabungan. Hanggang may nakilala siyang albularyo sa bundok. Tahimik na nakikinig si Diego habang unti-unting lumalalim ang gabi. Binigyan siya ng ritual. Anong klaseng ritual? Dugo kapalit ng lakas. Biglang naalala ni Diego ang mga patay na hayop sa kulungan ni Bagwis at ang kakaibang mga mata ng tandang. Sa umpisa, pagpapatuloy ni Rogelio, akala nila ordinaryong agimat lang, ngunit habang tumatagal, nagiging marahas ang mga tandang. Hindi ko maintindihan. Kapag nakatikim ng dugo ang tandang sa ritual, hindi na yon normal na hayop. Nanlamig si Diego. Hindi, bulong niya. Ang pinakamalalakas na tandang ay nagsisimulang magbago, nagiging mabagsik, nagiging matalino, at habang dumarami ang napapatay nila, tumigil si Rogelio. Mas lumalapit sila sa pagiging halimaw. Mabilis na sumagi sa isip ni Diego si Bagwis. Hindi maaari. Anong kulay ng tandang mo? Napatingin si Diego sa ama. Itim. Biglang namutla si Rogelio. Diyos ko. Ano? Nasaan siya ngayon? Hindi agad nakasagot si Diego. At nang mapansin iyon ni Rogelio, tila lalo itong kinabahan. Sinundan mo ba siya rito? Hindi na malayang napalunok si Diego. At sa mismong sandaling iyon, may narinig silang tilaok mula sa bubong ng kubo. Malalim, mahaba, at hindi normal. Dahan-dahang napaangat ng tingin si Diego. May mabibigat na yabag na gumagalaw sa ibabaw nila. Kasunod noon ay tunog ng matutulis na kuko na kumakayod sa kahoy. Unti-unting namutla si Rogelio. Huwag kang kikilos. Napahawak ito sa isang lumang itak sa ilalim ng mesa. Kailangan na nating umalis. Ngunit bago pa sila makakilos, may malakas na kalabog na biglang umalingaw-ngaw sa bubong. Kasunod noon ang pagbitak ng kahoy. At mula sa kisame, unti-unting bumaba ang isang maitim na anino. Tumulo ang dugo mula sa matutulis nitong kuko. At nang tuluyang tamaan ng liwanag ng lampara ang mukha nito, halos mawalan ng hininga si Diego. Si Bagwis iyon, ngunit hindi na ito ordinaryong tandang. Mas malaki na ito ngayon, halos kasinlaki ng aso. Namumula ang mga mata at tila usok ang lumalabas sa tuka nito habang nakatitig kay Diego. At pagkatapos, dahan-dahang nagsalita ang bagay na dating alaga niya. Oras na. Napatras si Diego habang naninigas ang buong katawan sa takot. Hindi niya matanggap ang nakikita. Ang tandang na ilang linggo niyang inalagaan ay nakatayo ngayon sa gitna ng kubo na tila isang nilalang mula sa bangungot. Malalaki na ang pakpak nito.
Ang dating makintab na balahibo ay tila nangingitim na parang sinunog. At sa bawat paghinga nito, may manipis na usok na lumalabas sa tuka. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang boses, mababa, paos, at parang may dalawang nilalang na sabay nagsasalita. Oras na! Napahigpit si Rogelio sa hawak na itak. Huwag mo siyang titingnan sa mata, sigaw nito. Ngunit huli na. Saglit lamang nagtama ang tingin nila ni Bagwis. At sa isang iglap, parang may malamig na bagay na pumasok sa isip ni Diego. Biglang nagdilim ang paligid. At may mga larawang nagsimulang lumitaw sa kaniyang isipan. Dugo. Mga lalaking nagsisigawan sa sabungan. Mga tandang na nagpapatayan. At sa gitna ng lahat, si Don Severino. Nakasuot ng pulang damit habang nakatayo sa harap ng isang malaking hukay na puno ng dugo. Kapag ibinigay mo ang kaluluwa ng tandang, malamig nitong sabi, bibigyan ka nito ng kapangyarihan. Napapikit si Diego habang hawak ang ulo sa matinding sakit. Pagmulat niya, bumalik ang loob ng kubo at nakita niyang papalapit na si Bagwis. Hindi na normal ang paggalaw nito, masyadong mabagal, masyadong maingat, parang alam nitong natatakot sila. Biglang sumugod si Rogelio at mabilis na inundayan ng itak ang nilalang. Ngunit sa isang iglap lumipad si Bagwis pataas. Malakas nitong hinampas ng pakpak ang ama ni Diego dahilan upang tumilapon ito sa dingding. Ama! Mabilis na lumapit si Diego, ngunit agad siyang napahinto nang marinig ang malalim na ungol ng tandang. Unti-unting lumingon si Bagwis sa kanya at muli itong nagsalita. Sumama ka sa amin. Nanlamig ang dugo ni Diego. Ano ka ba? Biglang nagngit-ngit ang nilalang. Kasabay noon ang marahas na pag-ihip ng hangin sa loob ng kubo kahit sarado ang mga bintana. Nagsimulang manginig ang mga nakasabit na tari sa dingding. At maya-maya isa-isang bumagsak ang mga yon sa sahig. Tumakbo ka, sigaw ni Rogelio. Mabilis nitong hinatak si Diego palabas ng kubo. Paglabas nila ay agad silang sinalubong ng makapal na hamog sa kagubatan. Ngunit hindi iyon ordinaryong hamog. May amoy itong bulok na dugo. At habang tumatakbo sila, napansin ni Diego ang mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Mga tao. O dating tao. Maputla ang mga mukha. Duguan ang damit, at ang iba'y may hawak pang mga tandang sa kanilang balikat. Ano sila? Hingal na tanong ni Diego. Mga dating sabonghero, sagot ni Rogelio habang patuloy sa pagtakbo. Hindi na sila nakaalis dito. Mabilis na lumingon si Diego. At halos mawalan siya ng hininga nang makitang nakatitig sa kanya ang mga nilalang habang mabagal na sumusunod. Parang mga bangkay na buhay. Hindi tayo pwedeng huminto, sabi ni Rogelio. Kapag inabutan tayo nila, hindi na tayo makakabalik. Bakit nangyayari ito? Dahan-dahang napahinto si Rogelio sa gitna ng kagubatan. At doon unang nakita ni Diego ang matinding lungkot sa mukha ng kaniyang ama. Kasalanan ko. Ano? Isa ako sa mga unang sumali sa ritual. Parang biglang bumigat ang hangin. Hindi. Akala ko noon, simpleng pampalakas lang sa tandang. Nanginginig ang boses ni Rogelio. Pero habang tumatagal, may hinihingi itong kapalit. Anong kapalit? Tao. Biglang naalala ni Diego ang mga lalaking nawawala matapos magsabong. Ang mga bangkay na hindi makita. At ang mga matang puno ng takot ng mga tao sa lihim na sabungan. Ang mga natatalo. Mahinang sabi ni Rogelio, hindi talaga nakakauwi. Napatakip si Diego sa bibig.
Dinala sila rito sa kagubatan, inialay. Mabilis na umihip ang hangin. At mula sa malayo narinig nila ang sabay-sabay na tilaok ng 12 tandang. Ngunit hindi iyon ordinaryong tilaok. Parang sigaw ng mga taong nasasaktan. Napalingon si Rogelio sa kadiliman. Natagpuan na nila tayo. Maya-maya lamang, nagsimulang gumalaw ang mga puno sa paligid. May mabibigat na yabag, mga pakpak, at mabababang ungol. Unti-unting lumitaw mula sa hamog ang mga nilalang. Mga tandang na kasinlaki ng tao. May matutulis na tari, pulang mga mata, at mga tuka na may bahid ng sariwang dugo. Sa gitna nila ay dahan-dahang naglalakad si Don Severino. Ngunit ngayon, malinaw na kay Diego ang katotohanan. Hindi na tao ang matanda. Ang kalahati ng mukha nito ay tila naaagnas, habang ang mga mata nito'y ganap ng mapula. Ngumiti ito habang nakatingin kay Diego. Namana mo ang dugo ng ama mo, malamig nitong sabi. Unti-unting lumapit si Bagwis sa tabi ni Severino. At doon napansin ni Diego ang mas nakakatakot na bagay. Ang dibdib ng itim na tandang ay may marka. Isang simbolong eksaktong kapareho ng nakaukit sa lumang tari ng kaniyang ama. Napalingon siya kay Rogelio. At sa unang pagkakataon, nakakita siya ng takot sa mga mata ng sariling ama. Diego, nanginginig nitong sabi. Hindi basta tandang si Bagwis. Mabigat ang hangin sa gitna ng kagubatan habang napapalibutan sina Diego at Rogelio ng mga nilalang na dating mga tandang. Walang sino man ang nagsasalita. Tanging mabababang ungol at tunog ng matutulis na kuko sa lupa ang maririnig. Nakatayo si Don Severino sa harapan nila habang marahang hinihimas ang ulo ni Bagwis. At sa unang pagkakataon, napansin ni Diego na tila mas lalo pang lumalaki ang itim na tandang habang lumalalim ang gabi. Kilala mo ba talaga kung ano siya? Tanong ni Severino. Hindi sumagot si Diego. Ngunit mabilis niyang napansin ang kakaibang tingin ng matanda kay Bagwis. Parang hindi simpleng alaga ang turing nito roon. Parang isang bagay na matagal nitong hinintay. Hindi mo ba sinabi sa kanya? Malamig na tanong ni Severino kay Rogelio. Nanginginig ang kamay ng ama ni Diego habang hawak ang itak. Ayaw kong madamay siya. Ngunit nakatadhana iyon. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Kasabay noon ang mahinang tilaok mula sa lahat ng direksyon. Parang may daan-daang tandang na nagtatago sa kadiliman. Anong ibig ninyong sabihin? Sigaw ni Diego. Ano ba talaga si Bagwis? Tahimik sandali si Rogelio bago tuluyang yumuko. At doon niya narinig ang katotohanang matagal itinago ng kaniyang ama. Hindi mo siya basta napulot. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Diego. Si Bagwis, anak siya ng unang tandang na ginamit sa ritual. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Ano? Maraming taon na ang nakalipas, mahinang sabi ni Rogelio. May tandang na inialay si Severino sa isang nilalang sa ilalim ng kagubatan. Napakunotno si Diego. Nilalang? Hindi namin alam kung ano talaga iyon, basta isang bagay na hindi tao. Dahan-dahang ngumiti si Severino. At binigyan niya kami ng kapangyarihan. Hindi iyon kapangyarihan, galit na sagot ni Rogelio. Sumpa iyon. Biglang nagdilim ang mukha ni Severino. Ang sumpa para sa mahihina lamang. Kasabay noon ay unti-unting naglakad si Bagwis palapit kay Diego. Hindi na ito tulad ng ordinaryong tandang. Sa bawat hakbang nito, tila may bahagyang pagyanig sa lupa. At habang papalapit ito, lalong lumalakas ang malamig na bulong sa isip ni Diego. Sumama ka sa amin. Hindi,
Bulong niya habang hawak ang ulo. Biglang napahawak si Rogelio sa balikat niya. Huwag mong hayaang kontrolin ka niya. Hindi ko maintindihan. May dugo mo sa kanya. Nanlaki ang mata ni Diego. Ano? Tahimik na napapikit si Rogelio. At nang mawala ako rito noon, ginamit nila ang dugo ko sa ritual. Parang tumigil ang mundo ni Diego. Kaya pala, bulong ni Severino habang nakangiti. Mabilis kang tinanggap ni Bagwis. Napaatras si Diego habang pilit inuunawa ang lahat. Hindi maaari. Kayong dalawa ay magkaugnay, pagpapatuloy ni Severino. At kapag lubusan ng nagising ang tandang, tumigil ito. Hindi na siya mapipigilan. Muling nagsimulang tilaok ang mga halimaw na tandang sa paligid. At sa bawat tilaok, tila sumasakit lalo ang ulo ni Diego. May mga larawan na namang pumapasok sa isip niya. Mga taong pinapatay sa sabungan. Mga bangkay na ibinabaon sa kagubatan. At isang malaking hukay sa ilalim ng lupa na puno ng dugo at buto. Sa gitna nito ay isang napakalaking anino na may nagliliyab na pulang mata. Napahiyaw si Diego habang napaluhod sa lupa. Diego! Sigaw ni Rogelio. Ngunit biglang tumingala si Diego. At sa loob ng ilang segundo, namula rin ang kaniyang mga mata. Napaatras si Rogelio. Hindi! Bulong nito. Dahan-dahang tumayo si Diego habang hingal na hingal. At sa kanya narinig ang sariling boses na tila may kasabay na ibang nilalang. Nagugutom siya! Biglang natahimik ang buong kagubatan. Ngumiti si Severino. Malapit na. Mabilis na hinawakan ni Rogelio ang mukha ng anak. Makinig ka sa akin, sigaw nito. Lumalaban ka, huwag mong hayaan silang kunin ka. Unti-unting bumalik sa normal ang mga mata ni Diego. Napahawak siya sa dibdib habang mabilis ang paghinga. Ano bang ginagawa nila sa akin? Bago pa makasagot si Rogelio may malakas na ugong na biglang nanggaling sa ilalim ng lupa. Nayanig ang buong kagubatan. Nagkatinginan ang lahat at maya-maya nagsimulang magbitak ang lupa sa gitna ng mga puno. Unti-unting lumabas ang makapal na maitim na usok mula sa malaking siwang. Kasabay noon ang napakalakas na tilaok na tila hindi nagaling sa hayop. Parang halimaw. At mula sa kailaliman, may dalawang nagliliyab na matang dahan-dahang nagmulat, na paatras maging ang ibang nilalang sa paligid. Ngunit si Severino ay ngumiti lamang. Sa wakas, bulong nito, gising na ang hari ng sabungan. Patuloy ang pagyanig ng lupa habang lumalawak ang malaking bitak sa gitna ng kagubatan. Nagbagsakan ang tuyong dahon mula sa mga puno. Ang malamig na hangin ay unti-unting napalitan ng mabahong amoy ng dugo at nabubulok na laman. At mula sa kailaliman ng siwang, unti-unting umahon ang isang napakalaking nilalang. Halos mawalan ng hininga si Diego sa kaniyang nakita. Isa iyong dambuhalang tandang na halos kasing taas ng puno ng niyog. Maitim ang mga balahibo nito na tila pinahiran ng langis at dugo. Ang dalawang mata nito ay nagliliyab na parang baga. Ang tuka nito'y puno ng matutulis na pangil. At sa bawat paghinga nito, may usok na lumalabas sa ilong. Napaatras si Rogelio habang nanginginig. Iyan na siya! Siya ang unang tandang, bulong ni Severino na tila humahanga, ang hari ng sabungan. Biglang nagsiluhod ang mga nilalang sa paligid. Pati ang ibang mga halimaw na tandang ay yumuko. Tanging si Bagwis lamang ang nanatiling nakatayo habang nakatitig sa dambuhalang nilalang. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may koneksyong namamagitan sa dalawa. Unti-unting bumaling ang nagliliyab na mata ng halimaw kay Diego. Kasabay noon ang matinding kirot sa ulo niya.
Napahawak siya sa sentido habang sunod-sunod na larawan ang pumasok sa isip niya. Nakakita siya ng lumang sabungan, mga lalaking nagsisigawan, si Don Severino na mas bata pa, at isang maitim na itlog na iniahon mula sa ilalim ng lupa. Kapag napisa ito, sabi noon ng isang matandang albularyo, magkakaroon ka ng tandang na hindi matatalo. Biglang nagbago ang larawan, dugo, sigawan, mga taong pinapatay, at ang maitim na sisiw na lumalaking unti-unti habang pinapakain ng laman at dugo ng tao. Napamulat si Diego habang hingal na hingal. "Anong ginagawa ninyo?" Mahina niyang sabi. Ngumiti si Severino. "Ginawa naming alamat." Biglang umalingaw-ngaw ang napakalakas na tilaok ng hari ng sabungan. Nayanig ang buong kagubatan. At kasabay noon, unti-unting namula muli ang mga mata ni Diego. Napansin iyon ni Rogelio. "Huwag!" sigaw nito. Ngunit huli na. Muling bumulong ang kakaibang tinig sa isip ni Diego. Dugo. Laban. Panalo. Parang may puwersang humihila sa kanya palapit sa dambuhalang tandang. At habang lumalapit siya, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang init sa loob ng katawan niya. "Diego!" sigaw ni Rogelio habang pilit siyang hinahawakan. Ngunit isang malakas na puwersa ang biglang tumulak sa matanda palayo. Tumilapon si Rogelio sa puno at napahandusay sa lupa. "Ama!" Ngunit hindi na makagalaw si Diego. Unti-unti nang nawawala ang kontrol niya sa sarili. Sa harapan niya, dahan-dahang yumuko ang hari ng sabungan hanggang magtapat ang kanilang mga mata. At doon niya nakita ang pinakakakilabot na bagay. May mga mukha sa loob ng mga mata nito. Mga mukha ng mga nawawalang sabonghero. Sumisigaw, humihingi ng tulong. Kasama roon ang ilang lalaking kilala niya sa baryo at sa pinakadulo, mukha ng kaniyang lolo. Napaatras si Diego sa matinding takot. "Ano ka ba talaga?" Biglang bumuka ang tuka ng halimaw at sa halip na tilaok boses ng tao ang lumabas. "Bigyan mo ako ng bagong katawan." Nanigas si Diego habang nakangiti naman si Severino. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit ka dinala rito. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Diego. "Hinding-hindi ako papayag." Mabilis niyang hinablot ang itak na nalaglag mula kay Rogelio at buong lakas na sinugod ang halimaw. Ngunit bago pa niya maitaas ang sandata, mabilis na sumulpot si Bagwis sa kaniyang harapan. Malakas nitong hinampas ng pakpak si Diego dahilan upang tumilapon siya sa lupa. Napangiwi siya sa sakit habang dumudugo ang braso niya. At nang tumulo ang dugo sa lupa, biglang natahimik ang buong paligid. Unti-unting lumingon ang lahat ng halimaw na tandang sa dugo niya, parang mga gutom na hayop. "Hindi!" bulong ni Rogelio habang pilit tumatayo. Ngumiti si Severino. Naamoy na nila. Sa isang iglap, sabay-sabay na sumugod ang mga nilalang kay Diego. Mabilis na gumulong si Diego sa lupa habang sunod-sunod na sumugod ang mga halimaw na tandang sa kanya. Tumama sa puno ang matutulis nilang tari, dahilan upang mabiyak ang kahoy na tila papel lamang. "Diego, tumayo ka!" sigaw ni Rogelio. Hingal na mabilis na tumayo si Diego habang hawak ang dumudugong braso. Ngunit lalo lamang naging marahas ang mga nilalang nang maamoy ang dugo niya. Namumula ang kanilang mga mata. Nanginginig ang lupa sa bawat hakbang nila. At sa likuran ng lahat, tahimik lamang na pinagmamasdan ng hari ng sabungan ang nangyayari. Parang naghihintay. Biglang tumalon ang isang dambuhalang tandang patungo kay Diego. Mabilis siyang umiwas ngunit bahagyang nasugatan ang kaniyang balikat ng matalim na tari. Napahiyaw siya sa sakit.
Kasabay noon ay parang may apoy na dumaloy sa loob ng sugat. "Ano ba ito?" sigaw niya. "May laso ng tari nila," sagot ni Rogelio. Mabilis na sinaksak ng matanda ang isang nilalang gamit ang itak. Ngunit sa halip na bumagsak, lalo lamang nagngit-ngit ang halimaw. Tumulo ang maitim na dugo nito sa lupa habang unti-unting naghihilom ang sugat. "Hinding-hindi sila namamatay hanggat buhay ang hari," sigaw ni Rogelio. Biglang napalingon si Diego sa dambuhalang tandang sa likuran. Tahimik itong nakatingin sa kanya at muli niyang narinig ang malamig na boses sa isip niya. "Sumuko ka?" "Hindi," bulong niya habang pilit nilalabanan ng sakit ng ulo. Maya-maya ay lumapit si Bagwis. Ngunit kakaiba ang tingin nito ngayon. Hindi na puro bangis, parang may kung anong pag-aalinlangan. "Bagwis," mahinang sabi ni Diego. Saglit na natigilan ang itim na tandang. Napansin iyon ni Severino. Agad nagdilim ang mukha nito. "Huwag mong kalilimutan kung sino ka," sigaw nito kay Bagwis. Kasabay noon ay biglang nagliyab ang marka sa dibdib ng tandang. Malakas na nagtilaok si Bagwis habang tila nasasaktan. At sa isang iglap muling nagbago ang anyo nito. Mas lumaki pa ang katawan. Humaba ang matutulis na kuko. At tuluyang naging maitim ang mga mata nito. Napaatras si Diego. "Hindi!" Ngunit mabilis na siyang sinugod ni Bagwis. Tumama ang malakas na pakpak nito sa dibdib ni Diego dahilan upang tumilapon siya sa lupa. Halos mawalan siya ng hininga. At bago pa siya makatayo, idiniin ni Bagwis ang matalim nitong tari sa leeg niya. Natahimik ang buong paligid. Unti-unting ngumiti si Severino. "Tapos na." Hingal na hingal si Diego habang nakatitig sa alaga niyang tandang. Naalala niya ang unang araw na nakita niya ito sa likod bahay, ang paraan ng pagsunod nito sa kanya, at kung paano niya ito inalagaan. "Bagwis," mahinang sabi niya. Saglit na nanginig ang tari sa leeg niya. "Hindi ikaw ito." Biglang umalingaw-ngaw ang napakalakas na tilaok ng hari ng sabungan. Kasabay noon ay muling nagliyab ang marka sa dibdib ni Bagwis. Ngunit sa pagkakataong iyon, may ibang nangyari. Unti-unting bumalik sa normal ang isang mata ng itim na tandang. At sa unang pagkakataon, nakakita si Diego ng lungkot sa mga mata nito. "Lumaban ka!" sigaw niya. Biglang nagngit-ngit si Severino. "Patayin mo siya!" Ngunit hindi gumalaw si Bagwis. Sa halip ay dahan-dahan nitong inalis ang tari sa leeg ni Diego. Nanlaki ang mata ni Severino. "Huwag mong sabihin," biglang umatungal sa galit ang hari ng sabungan. Nayanig ang buong kagubatan. At mula sa siwang sa lupa ay nagsimulang umakyat ang mas marami pang halimaw na tandang. 12-dosenang mapupulang mata ang lumitaw mula sa kadiliman. Napaatras si Rogelio. "Hindi na natin sila kakayanin." Ngunit bago pa makagalaw ang mga nilalang, mabilis na humarap si Bagwis kay Diego. At saka ito nagsalita sa paos na tinig. "Patayin mo, ang hari." Natahimik ang lahat. Maging si Severino ay tila hindi makapaniwala. "Imposible," bulong nito. Biglang tumingin si Bagwis kay Diego. "Atin nang tapusin ito." Nagmistulang huminto ang oras sa gitna ng kagubatan. Tahimik na nakatayo si Bagwis sa harapan ni Diego habang ang napakalaking hari ng sabungan ay unti-unting nagngingit-ngit sa galit. Mula sa malaking siwang sa lupa, patuloy na umaakyat ang maiitim na usok. Kasabay noon ang mga halimaw na tandang na tila naghihintay lamang ng utos para manugod. Ngunit walang gumagalaw. Lahat ay nakatingin kay Bagwis. Pati si Don Severino ay tila hindi matanggap ang nangyayari. "Pinagkanulo mo ako," malamig nitong sabi.
Bahagyang yumuko si Bagwis na tila hirap na hirap lumaban sa puwersang kumokontrol dito. Hindi, ako, pag-aari, ninyo? Biglang nagdilim ang mukha ni Severino. Sa unang pagkakataon, nawala ang malamig nitong ngiti at pumalit doon ang matinding galit. Ako ang bumuhay sa iyo, sigaw nito. Ako ang nagpakain sa iyo ng lakas. Kasabay noon ay itinaas nito ang dalawang kamay. Biglang nagsimulang manginig ang marka sa dibdib ni Bagwis. Napahiyaw sa sakit ang itim na tandang habang lumalabas ang maitim na usok sa katawan nito. Bagwis! Sigaw ni Diego. Mabilis siyang tumakbo palapit ngunit hinarang siya ng dalawang halimaw na tandang. Mabilis niyang inundayan ng itak ang isa habang umiwas sa matalim na tari ng isa pa. Tumama ang itak sa leeg ng nilalang dahilan upang tumalsik ang maitim na dugo. Ngunit agad ding naghihilom ang sugat. Hindi sila mamamatay, sigaw ni Rogelio mula sa likuran. Biglang muling umalingaw-ngaw ang tilaok ng hari ng sabungan. Kasabay noon ay tila nabuhay ang buong kagubatan. Nagsimulang gumalaw ang mga ugat ng puno. Ang lupa ay unti-unting nagbitak at mula sa ilalim nito, may mga kamay na dugo ang dahan-dahang umaahon. Napaatras si Diego. Mga tao iyon o kung anumang natira sa kanila, mga nawawalang sabungero. Mapuputla ang mga mukha at walang buhay ang mga mata habang pilit silang umaakyat mula sa lupa. Diyos ko! Bulong ni Rogelio. Ngumiti si Severino. Iyan ang presyo ng tagumpay. Biglang sumugod ang isa sa mga duguang nilalang kay Diego. Mabilis niya itong natadyakan, ngunit agad namang sumunod ang iba. Parang walang katapusang bangungot ang paligid. At sa gitna ng kaguluhan, patuloy na naghihirap si Bagwis habang kumikislap ang marka sa dibdib nito. Diego, paos nitong tawag, mabilis siyang lumapit. Anong gagawin ko? Huminga ng mabigat si Bagwis. Atakihin mo ang marka. Napatingin si Diego sa dibdib ng tandang, ang simbolong iyon, ang parehong marka sa lumang tari ng kaniyang ama. Kapag nasira iyon, hirap na sabi ni Bagwis, mamamatay siya. Hindi! Sigaw ni Severino. Mabilis nitong iniunat ang kamay. At sa isang iglap tumilapon si Diego sa hangin na tila may di nakikitang puwersang sumuntok sa kanya. Malakas siyang bumagsak sa lupa habang dumudugo ang labi. Unti-unting naglakad si Severino palapit sa kanya. Ngayon ay mas malinaw na ang tunay nitong anyo. Naaagnas ang kalahati ng mukha. Nakalitaw ang mga buto sa leeg. At gumagapang ang maiitim na ugat sa balat nito. Matagal ko nang hinihintay ang dugong tulad mo, malamig nitong sabi. Kapag naging sisidlan ka ng hari, wala nang makakatalo sa amin. Biglang narinig ni Diego ang malakas na pag-ungol ni Rogelio. Paglingon niya ay nakita niyang hawak ng isang halimaw na tandang ang kaniyang ama. Nakabaon ang matalim nitong tari sa tiyan ng matanda. Ama. Napaluha si Diego habang pilit tumatayo, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Severino sa leeg. Unti-unting nawalan ng hangin si Diego habang lumalakas ang maitim na usok sa paligid nila. At ngayon, bulong ni Severino, magsisimula na ang bagong panahon ng sabungan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may biglang maitim na aninong sumugod mula sa gilid. Si Bagwis. Malakas nitong tinuka ang balikat ni Severino dahilan upang mapabitaw si Diego. Napaatras ang matanda habang galit na nakatitig sa tandang. Walang utang na loob na hayop. Mabilis na humarang si Bagwis sa pagitan nila Diego at Severino. Duguan na ang katawan nito. Unti-unti ring nawawala ang liwanag sa mga mata nito.
Ngunit nananatili itong nakatayo. At saka ito muling nagsalita. Tapusin mo na. Unti-unting tumingin si Diego sa lumang itak na hawak niya. Pagkatapos ay sa marka sa dibdib ni Bagwis. At sa likuran nito, ang hari ng sabungan na nagsisimula ng maglakad palabas ng malaking siwang. Nanginginig ang buong kagubatan sa bawat hakbang nito. At doon naunawaan ni Diego ang katotohanan. Kapag hindi niya tinapos ang laban ngayong gabi, hindi lamang ang baryo nila ang mawawala. Nagdidilim na ang kalangitan kahit madaling araw pa lamang. Sa gitna ng kagubatan, tila mismong kalikasan ang natatakot sa nilalang na unti-unting umaahon mula sa malaking siwang sa lupa. Ang hari ng sabungan. Sa bawat hakbang nito ay nanginginig ang lupa. Ang mga puno ay tila yumuyuko habang dumaraan ang napakalaking halimaw. At sa paligid nito, nagsisigawan ang mga kaluluwang nakakulong sa loob ng mga nagliliyab nitong mata. Napahawak si Diego sa itak habang hingal na hingal. Sa tabi niya ay duguang nakaluhod si Rogelio, at sa kanilang harapan naman ay si Bagwis, halos hindi na makatayo, ngunit pilit pa ring humaharang laban kina Severino at sa hari ng sabungan. Diego, mahinang tawag ni Rogelio. Lumapit siya agad sa ama. Makinig ka sa akin. Duguan ang bibig ng matanda habang pilit nagsasalita. Kapag nasira ang marka, mamamatay silang lahat. Napatingin si Diego kay Bagwis. Ang simbolong nasa dibdib nito ay patuloy na nagliliyab. Pero mamamatay din siya, mahina niyang sabi. Tahimik na napapikit si Rogelio. At iyon ang pinili niya. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Severino. Tingin ba ninyo may pag-asa pa kayo? Unti-unti itong lumapit habang kumakalat ang maitim na usok sa paligid. Hindi ninyo kayang pigilan ang sumpa. Kasabay noon ay muling nagsimulang gumalaw ang mga halimaw na tandang. 12-dosenang mapupulang mata ang tumitig kina Diego. Handang manila, handang pumatay. Ngunit bago pa sila makasugod, biglang pumailan lang si Bagwis sa hangin. Sa kabila ng sugat at pagdurugo, malakas nitong ibinuka ang mga pakpak. At saka ito nagtilaok. Ngunit hindi iyon ordinaryong tilaok. Parang isang malakas na sigaw na yumanig sa buong kagubatan. Kasabay noon ay biglang napaatras ang lahat ng halimaw na tandang. Maging ang hari ng sabungan ay tila natigilan. Ngayon na! Sigaw ni Bagwis. Mabilis na tumakbo si Diego. Sumugod siya sa gitna ng kaguluhan habang pilit siyang hinahabol ng mga nilalang. Sa bawat hakbang niya ay tila bumibigat ang katawan dahil sa kakaibang puwersang humihila pabalik. Ngunit hindi siya tumigil. Mabilis siyang tumalon patungo kay Bagwis. At buong lakas niyang itinarak ang itak sa nagliliyab na marka sa dibdib nito. Biglang umaling-awngaw ang nakabibinging sigaw, nayanig ang buong kagubatan. Tumalsik ang maitim na dugo habang nagliyab ang katawan ni Bagwis sa kakaibang apoy. Hindi, galit na sigaw ni Severino. Kasabay noon ay biglang nagsimulang mabiyak ang katawan ng matanda. Parang nasusunog mula sa loob. Ang mga halimaw na tandang sa paligid ay isa-isang napahiyaw habang unti-unting natutunaw sa maitim na usok. At ang pinakakakilabot sa lahat ang hari ng sabungan ay nagsimulang magwala. Malalakas nitong winasak ang mga puno habang umuungal sa matinding galit at sakit. Unti-unting nagbitak ang naglalakihang katawan nito. At mula sa loob, lumabas ang daan-daang maiitim na anino, mga kaluluwa, mga nawawalang sabungero. Isa-isang pumailan lang ang mga ito sa kalangitan habang sumisigaw. Kasama roon ang matatandang matagal nang nawawala sa baryo.
mga lalaking hindi na muling nakauwi. At sa gitna ng mga kaluluwang iyon, nakita ni Diego ang kanyang lolo. Ngumiti ito ng bahagya bago tuluyang naglaho sa hangin. Napaluha si Rogelio habang pinagmamasdan iyon. Tapos na! Biglang sumabog ang katawan ng hari ng sabungan sa napakalakas na ugong. Tinangay ng hangin ang makapal na usok at sa loob lamang ng ilang segundo tahimik. Tuluyang tumigil ang pagyanig ng lupa. Nawala ang malamig na hangin. At unti-unting sumikat ang unang liwanag ng umaga sa kagubatan. Hingal na napaluhod si Diego. Sa harapan niya ay nakahandusay si Bagwis. Muli itong naging ordinaryong tandang. Maliit, mahina, at wala na ang nagliliyab nitong mga mata. Dahan-dahang lumapit si Diego at kinarga ito. Bagwis, mahina nitong iminulat ang mga mata. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng nangyari, mukha na ulit itong simpleng alaga lamang. Salamat. Mahina nitong bulong. Pagkatapos noon ay dahan-dahan nang pumikit ang tandang. At hindi na muling gumalaw. Tahimik na napaiyak si Diego habang yakap ang alaga. Samantala, unti-unti namang gumuho ang malaking siwang sa lupa. Kasabay noon ang pagkawala ng lahat ng bakas ng sumpa sa kagubatan. Nang tuluyang sumikat ang araw, wala nang natira kundi sirang mga puno, kalawanging tari, at abo. Patay na rin si Don Severino. Ang katawan nito ay naging maitim na alikabok na unti-unting tinangay ng hangin. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang kumalat sa baryo ang balita tungkol sa pagkawala ng lihim na sabungan. May ilan na naniwala. May ilan ding nagsabing katang-isip lamang ang lahat. Ngunit hindi na muling nagkaroon ng tupada sa likod ng kagubatan. At hindi na rin muling may nawalang sabungero. Isang hapon, nagtungo si Diego sa likod ng kanilang bahay. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, maingat niyang inilibing si Bagwis. Tahimik siyang nakatayo roon habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Lumapit si Rogelio sa tabi niya. Patawad, mahina nitong sabi. Sa lahat ng nangyari. Hindi agad sumagot si Diego. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin siya sa ama. Ang mahalaga, natapos din. Tahimik silang parehong napatingin sa langit. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naging payapa muli ang baryo ng San Jeronimo. Ngunit pagsapit ng gabi mula sa malayong bahagi ng kagubatan, may mahinang tilaok na muling narinig sa hangin. Wakas,